So, welcome back mga ka-Johnny. Ito po uli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, sana maayos ang iyong kalagayan ngayon at magandang araw po muli. At makikisuyo po, sana po subscribe na po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. Ayun, may i-update lang ako sa inyo, no? Kasi laging tanong din sa akin ito pero hindi ko nagagawan masyado ng videos. Etong mga ola na kung saan wala na sa Play Store, hindi na makita. Tulad ngayon, ilang ola yung hindi ko nakikita, no? Marami nagsasabi sa akin na nawala raw si Bene, nawala raw si OK Peso, nawala si Lemon Loan. I did a search sa Play Store, yun nga po, wala po sila sa Play Store, sa Google Play Store, hindi ko sila makakita. Pero sabi ni Ate Red, andun daw sa Huawei Apps Gallery, andun daw mahahanap daw sila, nakikita daw sila ron. Sa App Store, di ko sure kung nakikita rin, no? Update nyo lang po ako, mag-comment kayo kung sa mga gumagamit ng iOS, kasi Android ang gamit ko rito tsaka wala akong iba cellphone kundi ito lang, tsaka yung isang itel ko, yun lang, kaya di ko sure kung sa App Store nakikita sila. Pero sa Huawei daw, sabi ni Ate Red, nakikita raw niya yung mga ola na hindi nakikita sa Play Store. So yun, tatanungin nyo ko kung yung mga ola ba na yan na hindi na nakikita sa Google Play Store, sa App Store o kung saan man, revoke na ba yan? Yan ang kadalasan kasi di na raw nakikita. Di-revoke na raw, sinasabi ng iba, kumakalat sa FB pages, sa FB groups ng mga ola victims, sabi revoke na raw. Actually, hindi no. Lilinawin ko lang, hindi po ganun yung sistema na yon. Kung marirevoke man po yan, yung mga ola na nawawala sa Play Store, is kailangan may update si SEC. Kasi lagi ako nakatingin kay SEC page Kasi minsan sa website, hindi talaga masyado nag-update do sa mga kanilang sa kanilang website na yung mga na-revoke, nagkaroon ng cease and desist. Kita mo yung cease and desist order nila, ngayon lang ako nung sinilip ko no last week, ngayon lang nagkaroon ng permanent cease and desist order yung mga last year na may cease and desist order lang. Tapos yung ayudas, pinayagan na yata. Nakita ko kasi doon sa huling silip ko na parang lifted na yung kanilang cease and desist order. Pero yung peso, tsaka yung surety cash, tsaka yung ano ba isa? Yung FESL yata, something ganun. Permanent cease and desist order na po. Nakita ko po sa website. Yun lang po yung mga na-update sa website. Pero kung sa Facebook page, mas ano kasi sila ron, mas madalas silang mag-update ng mga nare-revoke. Like yun nga, yung huli, yung Copperstone, no April 25 yun. Revoke talaga sila by that time na tinanggalan ng lisensya. Ngayon kasi, kadalasan kaya nawawala sa Play Store ang mga yan is dahil sa mga report ng mga guro nagko-complain about sa Play Store dito sa mga mapangharas sa mga ola. Kasi nga, number 1 ngayon si Benny sa mga pangharas. Nababasa ko sa mga Facebook comment sections do sa kay Winston Casio. I-update ko kayo ron na meron na silang ginagawang paghingi ng tulong sa mga complainants para mapailan ng kaso yung mga ola na gusto nyo sampahan ng reklamo. Pero yung mga ola na nawala sa Play Store, maaring may mga nag-report kaya nawala sa Play Store, o maaring may technical problems like nangyari sa Tala last year na meron yata silang kailangang ayusin doon sa kanilang apps kaya nawala siya ng halos isang buwan. If I remember it correctly, isang buwan halos silang wala talaga. Wala man yatang problema. Tapos yan bumalik. Tapos yung iba, like yung mga may cease and desist order na ng 2019, pabalik-balik lang. Example ko dyan, si Peso Kwento, tsaka si Light Credit. 2019 pa po may cease and desist order yan, pero pabalik-balik lamang po yan sa Play Store. Yung nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik, heto na naman. Ayan, kaya lang po yung labanan ng mga ola sa Play Store. Mawawala, babalik. Ganun po yun. Pero mostly technical problem sila Tapos mga report na mga may complaint dito sa mga ola na ito. So yun, no. Kasi minsan naguguluhan kayo, no. Kasi minsan kasi nagbabalita na kulang sa research, hindi nagbabasa. May reading comprehension. Hindi alam kung ano yung kaibahan ng revoke. Hindi alam kung ano yung kaibahan ng cease and desist order. Hindi alam yung kaibahan ng na-raid. Kaya kung may magsasabi man na kapag na-raid na ba ang ola, revoke na ba yon? Hindi po ganun yon.
may sistema pa rin po na kailangan gawin doon sa SEC. Kapag ang OLA is na-raid, sarado lang establishmento. Kukunin lang kasi yung mga gamit doon. Tapos yung mga tao na nahuli doon, sasampahan ng kaso. Kunwari, yung Chinese na manager nila, o kaya yung mga tao, supervisor ng mga Pilipino, sasampahan ng kaso. Yung mga gamit nila ron, gagamiting ebidensya para magkaroon sila ng forensic evidence o something na kailangan nila para maisampa yung kaso. But the problem, kapag yung mga na-raid, mga complainant hindi na nagpa-follow up, that's the big problem. No, wala na ng follow-up investigation. Kasi kailangan pa rin po kasi ng statement ng mga victim na magpapatunay na etong OLA na ito is nang haras sa kanila, gumawa ng mga hindi kanais-nais na mga unfair debt collection sa kanila, lumabag sa data privacy para masampahan ng kaso. Pero after that, kapag nawala na yung mga complainant, tulad ko ako, nakaranas ako na raid. Kaya alam ko yan. Nakaranas ako ng raid sa isang kumpanya pinapasukan ko. At ayun, patuloy pa rin na nag-ooperate. Ayun, di ba? Yun sinasabi ko sa inyo, kailangan at kung gaano kahalaga ang complainant sa mga pagre-raid diyan sa mga OLA. Paano masasampahan ng kaso? Paano mapatigil? Paano magagawa ng ESEC naman yung kanyang kailangan gawin para ma-revoke yung OLA na yon. Ngayon, si revoke, bakit nanginingil pa rin? Kasi si revoke, ano po yan pag-i-stop operation dahil wala ng lisensya. Pero may karapatan pa rin silang maningil doon sa mga latest na mga loans na nakahiram sa kanila. Kunwari nga ito si Mocha, ulitin ko lang, April 25 na revoke na lisensya. Ibig sabihin, wala na silang lisensya para mag-operate. Pwede lang nilang gawin is singilin yung mga tao na nagkautang sa kanila before April 25 nung na-revoke yung Copperstone lending. Okay, naiintindihan niyo po ba? Ngayon, si cease and desist order, stop operation dahil sa mga illegal activities na napansin o mga nareklamo sa kanila ng mga kliyente doon sa SEC kasi na nabibigyan cease and desist order dahil nga doon sa mga paglabag. Kaya pinapahinto sila dahil meron napapansin na hindi magandang ginagawa. Okay, bawal silang mag-operate na magpautang, bawal din silang maningil. Yun po yung kaibahan ng cease and desist order. Dahil iniimbestigahan sila at kung totoo ba yung mga akusasyon sa kanila para masampahan sila ng kaso o maaaring masampahan sila ng o mawalan ng lisensya. Ganun yun. Ngayon, yung mga may cease and desist order na may kaso pa, nagtataka kayo, ganun din, di ba? Lalo na talaga to si UPeso, napakakulit niyan. May cease and desist permanent na yan, pero may kaso rin sa korte yan. Tapos malakas pa rin mangharas at nagsasabi na nagpapadala sila ng demand letter. Tanungin ko sa inyo, comment section sa comment mga kadyani natin dyan. Mag-comment nga kayo kung napadalhan kayo ng demand letter ng UPeso. Ano ba yung under ng UPeso? Pera for you, pera lending loan mo to. Yan yung mga alam kong mga under ng UPeso. Napadalhan ba kayo ng mga demand letter ng mga yan? May kaso yung mga yan. Pag nagpadala ng demand letter yung mga yan, maglagay dapat sila ng address at kung anong company sila. Yun talaga legit na demand letter yung may notaryo na galing sa mga law firm. Ewan ko na pag hindi ma-read yung mga yan. Yun, sana naintindihan nyo na kapag nawala ba yung OLA sa Play Store at yung mga ganito, pinagsama ko na dapat dalawang video to para mas maintindihan nyo lang po yung mga kaibahan ng mga yan. Ngayon, kapag nawala nga sa Play Store ang OLA, huwag nyo munang isipin na revoke kasi maaaring may technical problems. Pero kung sakaling sisingilin kayo, hintayin nyo. Kasi wala nga yung apps Hintayin nyo, minsan kasi text sila na mayroong link. Nag-i-email sila na mayroong mga link na ibibigay sa inyo kung saan kayo mag-bayad. Pero, pag-isipan nyo kung yan ba legit yung mga link na ibibigay sa inyo, baka magagulat na lang kayo, scam pala yan. Otherwise, kung gusto nyo talagang bayaran, yung iba kasi gusto magbayad pa rin, may ganung tao wala tayong magagawa. Siyempre, karapatan nila magbayad ng utang. Kahit ako ganun Ang problema nga, baka mamaya yung agent lang ang gumagawa ng kalukuhan. Sa kanya mapunta. Tapos kayo may utang pa rin sa OLA. Tapos nangyahars pa kayo. Yun, maingat kayo sa mga ganun din. Just focus lang muna. Magdedimahin nyo muna yung mga harassment ng mga nawawalang mga OLA sa Play Store. Ganun lang po muna mapapayo ko sa inyo. Huwag nyo muna intindihin niya pag nawala sila sa Play Store. Hintayin nyo kung gusto bumalik niyan o hindi. Kung hindi na bumalik, di mas maganda. Pero magbibigay niya ng link. Di ba? Ganun ka takas bambudol yung mga yan So yun, ito mga kadyanin yung lingkod kadyanin, Janitor Tibet, Usapang Utang, Usapang OLA.